For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. Ulul, ano respect sa legal process? Gago, walang legal process. Oh, legal process, tarantado. Ibabalik ko sa iyo lahat ng sinasabi mo, tarantado ka ha. Anong legal process sa sinasabi mo? Inimpeach nyo nga si Inday Sara nung nakaraan Congress, ikaw ang Speaker of the House, pukin ng ina ka. Hindi nga kayo dumaan sa tamang proseso, kaya nga pinulis kayo ng Supreme Court. Anong respect sa legal process? Ulul. Walang legal process sa inyo. Ang legal process, si Franz Castro, convicted, convicted child abuser. Hindi nyo tinanggal sa Congress, hindi mo tinanggal sa Congress, tarantado ka. Anong sinasabi mong meron kang respeto sa legal na proseso? Si Arnie Tevez, mga bossing, congressman, ibinoto ng kanyang distrito. Anong ginawa ninyo? Dahil lang nagbubudots-budots, tinanggal ninyo. Tapos etong si Franz Castro, guilty sa korte sa kaso ng child abuse. Tapos hindi nyo tinanggal. Mga ulul, sinasabi mong respeto, wala kang respeto. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. Gago. Tinatry mo na yung ninakaw mong pera sa mga kababayan natin, tinatry mo na paandarin. Nagbayad ka ng vlogger. Sinabi ni sinabi ni Makagago yun na ikaw nagbabayad sa kanya. Sinabi nung isa pang vlogger na ikaw ang nagbabayad sa kanila Sa mga artista, kay Sian Gasa, kay Rendon Labador, na yung mga bobo naman sa politika. Pero ang hilig pumapasok sa politika, pati yung mga rapper, ulul ka. Si Boss Toyo, hindi ba tao mo yan? Si Boss Toyo, tao mo daw yan. Siya daw ang middleman ng mga vlogger na binabayaran mo para banatan si Inday Sara nung nasa Department of Education pa siya. Anong pinagsasasabi mo? Nanahimik ka kasi meron kang mga binayaran na mga tao na kumilos para sa'yo. May binayaran kang mga tao na gumawa ng mga propaganda mo. Bobo yung mga binayaran mo. Anga, yung mga binayaran mo, hindi ka nila kayang pabanguhin kasi mas mabantot ka pa sa tae. Kaya naging tahimik ka kasi nga may gumagawa nun para sa'yo. Bobo ka naman Paano mo ipagtatanggol sarili mo? Less talk, less mistake ka. Kaya lang, activate ka ng mga tao na magiging tagapagtanggol mo. Yung sinasabi mo. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. Anong false, twisted, and unfair? Paano false, twisted, and unfair yung pinagsasabi mo? GAA 2025, Corrupt yung GAA 2025. Tapos nung tiningnan daw nung mga congressman, mas corrupt yung 2024. Ikaw ng Speaker of the House. Ganito ang budget procedure Ganito ang budget procedure. Magsasabi ang presidente kung magkano yung lalaruin na budget para sa susunod na taon. Diba sinabi niya 6 trillion. 6 trillion. Ngayon, sasabihin niya ngayon dito sa Congress, eto budget natin. Gagawa ang presidente ng kanyang ng presidential budget. Yung NEP, gagawin niya yan. Ipapasa yan dyan sa mga congressman. Tapos yung congressman ang mag-a-allocate ng mga budget sa mga ahensya ng pinsan niyang ulul. Si Bongbong ang magsasabi kung magkano ang presyo, pero sila, mga congressman, ang maglalagay ng pera na yan sa kanya-kanyang mga ahensya na ayon sa gusto nila. Kung gusto nilang ilagay yung pinakamalaking budget sa Department of Education, yun ang dapat nasa batas pinakamalaking budget dapat nilalagay sa edukasyon Yun ang makikinabang ng husto. Sila ang nagsasabi kung sino ang makikinabang ng husto doon sa budget na isiniset ng presidente. Kongreso po yan. Siyempre, sino bang leader ng Kongreso? Siya. Sino ang naglalagay ng mga, nag-a-appoint ng mga tao dyan sa Kongreso? Siya rin. Dahil majority kanya. So, ang gagawin niya, siya maglalagay. Ako maglalagay sa DPWH. Ilang taon na 2022, 2023 pa lang yata, mataas na ang budget ng DPWH. Nasa batas, dapat DepEd ang pinakamataas na budget na makukuha. So bakit mo pinapayagan ikaw mismo na mataas ang budget ng DPWH? Kasi nga nanakawin niyo yung pera. Kasi nga si Bernardo, si Alcantara, sinabihan na kayo, lagyan nyo kami ng malaking pera, mas malaking pera ang makikickback nyo. Bakit? Kung dati 10 proyekto lang yung kinikickbackan natin, gagawin nating 100. Basta ilagay mo sa akin yung karamihan ng mga budget na sinasabi ng Pangulo na yan. So, ulul, wag mo sabihin na wala kang kasalanan. Kongreso ang nagbabalangkas. Kayo nga ang may power of the purse. Wala ang power of the purse sa Senado. Pag naglagay kayo ng mga budget, pupunta yan sa Senado, tapos i-review lang ng Senado yan.
I-review lang ng Senado yan kung alin yung mga aaprubahan nila, alin yung hindi. Eh, ang problema, putik yan. Nagkakaroon na ng mga kotsabahan. Kaya nagsimula sa inyo yan. Anong pinagsasabi mo, wala kang alam? So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on. Mabuti pa. Para malaman natin pare-pareho kung yung balaki ng tenga mo may silbi. And I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. Appeared, gago. Nag-appear ka lang. Inapiran mo lang sila eh. Appear. Tapos umuwi ka na. Oo, umuwi ka na. Nag-appear ka doon. Tinanong ka, may kinalaman ka ba? Wala. Okay, tapos na. Appear. Gago. Sinasabi nito. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. Ano mo naman? Napaka-ano mo naman, linis mo naman. Eto Si Boying Rimulya, hindi yan karapat-dapat na maging ombudsman sa Pilipinas dahil napakaraming kaso, reklamo at pang-aabusong ginawa niyan nung siya ay Department of Justice. Nanalo siya at pinili siya ng presidente na pinsan niya. So ibig sabihin, kung yung ombudsman na ang naglagay ay yung presidente ay contemplating of ilaglag ito si Romualdez, wala na magagawa si Boying eh. Wala na talaga. Tali ang kamay ni Boying eh. Wala na siyang choice. But kasuhan, etong yung nasa Senado, yung pinuno ng Senado, pinuno ng Kongreso. Pero sabi ko nga, kung pinuno ng Senado, pinuno ng Kongreso, well, ano man yan, nasa jurisdiction man yan ng ombudsman. Kaya hindi niya pwedeng sampahan etong presidente natin. Kaya ngayon hindi kasama si presidente rito. Pero alam naman natin, you will not bite the hand that feeds you. Si Remulla, pinapalamon siya ni Marcos. So syempre hindi niya kakagatin sa ngayon. Depende kung sino yung galante. Ngayon, pinsan, kasi kung ako si Bongbong, ipipigilan ko yan. Hindi ba magkakutsaba tayo eh. Pipigilan ko yan. Kaya lang sabi siguro kay Bongbong, sir, wala talaga eh. Wala tayo may sisisi. Hindi natin ito may papasok sa mga Duterte. Hindi natin ito may papasok sa mga Duterte. Bakit? Maagang umalis si Inday Sara sa atin eh. Pwede man sana. Kung si Inday Sara pa rin ang vice-presidente mo, pwede nating ituro. Si Inday nag-utos eh. Kaya lang, matalino si Inday. Sabi ni Inday, putang ina nitong mga magnanakaw to, alis na ako dito. Maagang jump ship si Inday. Ngayon, wala silang maisip kung kanino isisisi ito. Kasi kahit kanino mo isisi, uuwi pa rin kay presidente. Nanghihingi lang naman ang mga tao ng big fish. Yun lang naman ang hinihingi natin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, bakit napipressure si Bongbong ngayon? Bakit napipressure si Martin Romualdez ngayon? Dahil sa atin. Dahil ba sa mainstream media? Hindi, kakampil na mainstream media. May-ari ng bilyonaryo daw yan eh. Tapos, part ng ABS-CBN, siya rin daw may-ari so maraming maraming mga media, marami pang mga vlogger ito. Pero dahil mas marami tayo at mas masakit yung mga sinasabi at mas makatotohanan yung mga sinasabi natin, sakit na sakit sila. So ngayon, ako si Bongbong Marcos, alam ko na ako sa akin uuwi yan kasi katulad nung nangyari kay Pangulong Duterte, yung mga pulis ang pumatay sa mga sa war on drugs, let's assume na talagang may patayan, na si mga pulis ang pumatay pero tinan mo sino ang nanagot, si Pangulong Duterte nandoon sa ICC. So hindi nila pwedeng sabihin na labas ako diyan. Samantalang kay Pangulong Duterte yun ang naratibo nila eh. Ikaw ang nag-utos eh. Ikaw ang nag-activate noong war on drugs eh. So lahat ng mga namatay dito sa war on drugs nang hindi karapat-dapat, pananagutan mo yan, presidente ka eh. Sinabi naman ni Pangulo yun, pananagutan ko talaga. Presidente ako eh. Kung pumalpak yung war on drugs ko, ako yan, pananagutan ko yan. Kung hindi pumalpak, okay. So ganun din dito kay Bongbong Marcos. Kung ano man ang nangyayari sa administrasyon niya, hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang pananagutan. Siya nga ang pinuno eh. Siya ang pangulo eh. Siya ang may control ng lahat ng bagay. Meron siyang veto power. Pwede niyang hindi pirmahan yung budget kung talagang nag-aaral siya. Kung talagang nagbabasa siya, pwede niyang pirmahan. Pero hindi eh. Kaya alam ni Bongbong, sa kanya uuwi lahat ito. Kaya ang ginagawa ni Bongbong dahil nang hihingi yung tao ng big fish,
Ha? Hindi naman sila magsasakripisyo ng mga tao kung hindi sila nasasaktan sa atin eh. Dahil mas marami tayo na nang hihingi ng big fish at malapit na yung eleksyon mga bossing. Tinatry ni Bongbong na yung mga kasapakat niya rito. Ako naniniwala ako na si Bongbong nung una gustong maglingkod. Kaya lang nagulat siya nung makita niya na sobrang laki pala ng pera na pwede nilang kulimbatin. Na-activate ngayon yung natutulog na magnanakaw na lahi sa utak niya nagising ngayon. O inalok nito, palagay ko inalok nito sa kanya yung scam ng DPWH. At sinabi palagay ko nung presidente na basta wala lang basta wala lang aberya ha. Kung sige, bahala na kayo diyan. Pipirma lang ako ng pipirma. O, kaya ngayon, feeling ni Bongbong, dahil hindi naman siya ang nag-arkitekto talaga noong pagnanakaw na yan, ang totoong nagkaroon ng connivance dyan, DPWH at saka ito, tsaka si Zaldico, si BBM, inano na lang nila, kumbaga inaning nila, kung ikaw, addict ka, saan ka nila aaningin? Sa drugs. Sir, ang laki ng kikitain natin. Paano yun? Walang proyekto. Okay lang. Okay lang, bawi tayo sa huling 2 taon. Pero itong una natin, bawiin na natin kasi para meron kang pang ganun, pang higo. Palagay ko ganun ang usapan pero malamang mali ako. Hindi totoo siguro yan. Naisip ko lang. Gumagawa lang ako ng istorya. So, ayan yan. Alam ni Bongbong na sa kanya yan Sa kanya uuwi yan. Kaya ngayon, ito si Romualdez. Ito si Romualdez ang inilalaglag niya sa tulong ni Zaldico na kahit hindi niya naman nahuli, sinabi niya na nahuli. Kasi palagay ko, si Bongbong Marcos, tinatry niya na ito si Zaldico makipag-usap sa kanya para pag uwi dito sa Pilipinas, kung magtitiwala si Zaldico sasabihin niyan, Zaldico, alam na nila kung nasa si Zaldico kasi sila nagpatakas dyan kaya nga nagagalit ito si Romualdez at gusto na rin tumakas kasi nakikita niya yung pinsan niya parang pauuwiin dito sa Pilipinas. Pag umuwi yan, ituturo siya So ngayon, ito si Bongbong dahil siya yung mas may kapangyarihan. Siguro, nahanap niya na si Zaldi, nagkaroon na siya ng avenue, pinapangakuan na siguro niya si Zaldi ko. Sinasabi siguro niya, Zaldi, pauuwiin kita. Pag uwi mo, si Romualdez lang ang ituturo mo, hindi ako Si Romualdez lang. Oo, si Romualdez lang. Tapos mamadaliin natin. Ikaw ngayon ang least guilty. Ikaw ngayon ang papaboran ng ombudsman, gagawin kang state witness. Tapos ilalaglag natin tong malaking tenga na to. Siyempre tatanungin nila. Paano hindi naman nagre-release ng budget ito si Tenga. Wag ka mag-alala. Palalabasin ko na si Pangandaman gumagawa siya ng na si Pangandaman kasabwat dito, nagre-release siya ng pera na hindi ko alam. Yun yung pinalalabas nilang naratibo ngayon So ngayon si Zaldico, syempre, na siya, push na siya to the wall. Kapit na sa patalim yan. Ganun din naman ang kahihinatnan, kakatayin din naman siya ng mamamayang Pilipino. Magtitiwala na siya kay Bongbong. Ilalaglag na lang niya ito si Romualdez. Kaya dahil nakikita ni Romualdez yung playbook, kasi yung playbook na yan, playbook nila yan silang dalawang may playbook niya. Ngayon ginagamit na ni Bongbong yung playbook sa kanya. Tapos na kay Bongbong ang police, na kay Bongbong NBI, na kay Bongbong ang ombudsman. Tapos yung iba pang mga korte pwedeng naiimpluwensyahan pa siya. Ito si Romualdez, mukha siyang tanga. Kaya gusto na lang niyan tumakas, hindi pinatakas. Eto na, humahalhal na. Utangin na ninyo magpinsang kayo, salot kayo sa Pilipinas. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address... Politically targeted? How can you be a target politically? Bongbong is your cousin. Pinakamalaki kayong partido ngayon dyan sa Kongreso. Wala kayong kalaban, super majority kayo hanggang sa Senado. Paano kang magiging subject ng political attack? Tarantado, gawain mo yan Gawain mo yan. Pinulitika mo si Inday Sara Walang hiya ka. Tapos ngayon gagamitin mo, nagpapaawa ka sa taong bayan na biktima ka. Tanga. Sabi nga nila, what goes around comes around. Gawain mo yan. So kung ano yung ginagawa mo kay Inday Sara, ginagawa sa'yo ngayon. Bakit? Traidor ang lahi nyo. Sino ka ba? Inupo ng mga Duterte si Pangulong Marcos sa Malacanang. Ipinalibing pa yung tatay. Tinraidor, ikaw pa. Kaya nga ito nga sasabihin ko, ikaw Pangandaman, ikaw Bersamin Lucas at saka yung Bersamin na bata, humanda kayo. Wala kayo sa mga Marcos. Ano lang kayo, ipis lang kayo sa mga Marcos.
Kung yung mga Duterte na nakatulong sa kanila ng malaki, hinayop nila. Kung ito, pinsan nila, nilalaglag nila, kayo pa. Oo, dalawa lang yan. Ilaglag kayo o patayin kayo. Kaya siguraduhin nyo, kayong mga sangkot dito, gumawa na kayo ng mga video nyo. Kasi kapag ginawa nyo yung video nyo at namatay kayo, dead man's declaration yan. Matindi ang matindi ang weight niyan pagdating sa korte. Kaya gumawa na kayo. Kasi kung wala kayong ginawa pa, nalaman nila wala kayong ginawa, maniwala kayo, bukas bangkay na kayo. Oo, kaya mag-ingat kayo. Itong ang dalawa, nagtatraydura, nagsasaksakan na, kayo pa kaya. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan.